Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening to all of you. At dito sa amin guys, good evening na kasi kakarating ko lang galing sa meat shop. Tapos malapit nang mag alas 11 ng gabi at open pa ako guys dito sa aking sari-sari store dito sa bahay dahil noong Sunday ay dito ako whole day. Si Mr. lang ang nagbabantay sa aming meat shop, kaya nga hindi tayo nakapag-upload ng bagong videos, nakapag-update sa ating meat shop. So the whole day ay ako ay nandito. Tapos ngayong araw na ito may pinupuntahan kami ni Mr. and then dumiretso ako dito. Tapos kanina ay namili ako ng kaunting groceries sa Lots for Less and ako ang closer doon sa aking meat shop. So ngayon lang tayo nakapag-vlogs uli, no? Thank you so much. Shout out to all of you sa aking mga viewers, mga bagong subscribers. Thank you talaga from the bottom of my heart. And then shout out sa mga nagko-comment sa aking previous vlogs, no? Lalong-lalo na yung may nagko-comment doon at humingi ng advice sa atin na plano daw niyang mag sari-sari store. Kaya nga kung sa Maynila daw ay mag-rent sila, si Antoinette. And then pag sa probinsya, plano nilang umuwi sa probinsya, tapos doon sa husband side niya. Doon sila magtitinda guys, mag-sari-sari store sa lugar ng kanyang husband. Yun. Tapos, ang tanong niya, siya daw ay naguguluhan. So, alam mo sis, pag mag-sari-sari store ka, pag magrenta ka ay may disadvantage talaga, no? Paano kung hindi masyadong malakas ang pwesto mo and then may renta ka? So mas nakakabuting doon ka sa lugar ng husband mo dahil free kayo doon, wala kayong renta at saka hindi din siguro kayo magre-rent ng bahay. So malaki ang masisave ninyo. Kaya nga lang hindi mo maiiwasan yung mga relatives ng husband mo ay mag-ask talaga yan ng favor sa'yo, no? Mangutang, in short, may mangungutang talaga sa'yo. So, ang advice ko, kung doon ka magtitinda sa lugar ng asawa mo, yung mga pakikisamahan mo talaga yan sila, yung mga relatives ng husband mo. And then, pag sila ay mangungutang sa'yo dahil yan talaga, may experience mo talaga yan na may mangutang sa'yo ng mga relatives. Pag nakapalibot sa'yo ay mga kamag-anak mo, may mangutang talaga. So, advice ko sa'yo ay bigyan mo lang sila ng credit limit. So, halimbawa, yung isang pinsan ng husband mo or kapitbahay, hindi ka mag-anak, mangungutang sa'yo and then bagong-bago ka pa lang, pwede mong pautangin pero meron ka talagang credit limit. So, halimbawa 200 lang. Pag lumagpas na siya doon, huwag mo nang bibigyan. Or 300 pesos. So, depende kung magbabayad siya kaagad sa pinapromise niya. So, expect mo talaga yan na meron talagang mangungutang sa'yo na mga kamag-anak. So, kailangan makisama ka talaga dyan para hindi sila magagalit sa'yo dahil yan ang disadvantage pag meron tayong sari-sari store na nakapalibot sa atin yung ating mga kamag-anak talaga dahil mangutang talaga yan sila. So, ang gagawin mo ay mag-ano ka sa kanila ng credit limit. Pwede rin, huwag mong pautangin, kasto ka. Sasabihin mo, bagong-bago ka palang nagtitinda. Kailangan mong may ruling yung kapital dahil bagong-bago ka palang nagtitinda. Ganyan sis ang gagawin mo pag doon ka magtitinda sa probinsya ng iyong husband at mag-pray ka talaga. Every day magpe-pray ka talaga na walang mga curses sa iyo at sa iyong pamilya at sa iyong hanap buhay dahil si Lord lang talaga ang magpo-protect sa atin. Okay? At naka 5 minutes na tayo. Thank you so much guys for watching my vlog. I hope Antoinette na nakaano ako sa'yo, nakapagbigay ng kaunting sharing kung ano ang desisyon nyo ng husband mo, magtitinda sa province or dyan sa Maynila. Meron namang mga pwesto dyan sa Maynila na hindi ganong malaki ang rent ninyo and then kung maraming tao, okay, you go, no?
yan lang yung iisipin ninyong maigi kung sa province or dyan sa Maynila lang kayo. Pwede naman kahit saan mag-umpisa ng sari-sari store. Basta tingnan nyo na marami ang mamimili. Ang saman? Okay. Ha? Mo palit sila. Ay, sa'yo mo ko? Red Horse? Ay, gin lang. Gin, okay. Ginebra San Miguel. Kaning mojito? Mojito? Tanan ko natin 4 kantos. Ay, 4 kantos. Dako gamay. Dako. Oh, dako na. 150. Pila man eh? 155. Pang kuha na sa pang. Unsa pa man? Juice po dati. Juice food. Unsa nga juice? Juice Palihog ko. Dong be. Dawat dong. Dalandan. Dalandan. Shout out to my customer. Mga puging customer. Dalandan. Kuha na lang pang. Pineapple daw. Oh. Vlog tayo. 4 kantos. 4 kantos. Okay guys, meron tayong customer at ano tayo, naka-actual bentahan. So bumili sila ng, ito yung mga kapitbahay namin na noon ay ano pa ito sila, mga ano pa sila, mga maliliit pa. Ngayon no, mga ampugi-pugi na. Sila yung mga mga friends ng aking anak na lalaki at mamaya mag-close na kami dahil 11 o'clock na ng gabi at para naman makapag-relax. At ito guys, update tayo. Thank you ha. Thank you ko. Thank you. Dugay mo mahuman na ba? Alas 12 pa mo mahuman. Okay guys, update tayo. Marami tayong chichirya dito sa aking sari-sari store sa bahay. Tapos ito na lang guys ang tuyo natin. Medyo marami pa ito. And then mahal guys ang tuyo. 25 pesos per pack. Ito 2 piraso. Ito 3. Ito yung tinatawag namin haul-haul. Tapos marami akong chichirya dahil kahapon ay namili kami sa nung isang araw pala. So marami akong fish da na malaki. Ito ay galing sa Gaisano Mall. Meron din silang supermarket doon. So doon marami tayong malalaking fish da. Tapos meron akong overstock dito. Yun guys, dito nilalagay ni Mr. yung ating mga lobster, mga malalaking chichirya. Meron din tayong tempura and owisyo na malaki. Tapos meron pa dito. Dito nilalagay. Si Mr. ang nagdi-display kasi. So yan guys, ito. Si Mr. ang nag-display. Tapos dito, kaunti na lang yung ating egg. So, kailangan bukas ay mag-restock tayo ng egg. Malakas ang egg dito, no? Lalong-lalo na pag umaga, pag open namin. Tapos, naubusan na pala ako ng oil dito. Hindi ako nakapagdala. Pero marami tayo doon sa meat shop. Tapos, ito na lang yung ating Coke na 1.5. Pero punong-puno pa ang aking chiller. Tapos, biscuits dito. Marami pa tayong biscuits. And then, hindi natin nare-refillan ito. Okay, at kaunti na lang din ang aking mga ice cream na mga cornetto. So, dito, may nabenta tayong Ginebra na malaki. Okay, at ito yung ating mga pansit canton. Kaunti na lang din ang ating mga noodles. Pansit canton. Tapos, dito guys, yung mga canned goods natin. Dito banda ang canned goods. Meron akong mga delivery pala sa Sursum kanina. Mga Century tuna na flakes and oil. Kasi, kaunti na lang dito yung ating Century tuna. And then, mga beef loaf na malaki. At nandoon pa sa meat shop na iiwan. Bukas na yon kasi, gabi na kaming namimili ng aking anak sa Lots for Less. Namili ako doon ng mga mineral water guys. Kasi naubusan ako ng 500 and 1 liter. Tapos, hindi muna ako mag-order sa panel kasi kailangan mag-order tayo ng at least 3,500. And then, bukas unahin natin yung mga frozen foods natin at saka yung ating karning baboy. So, i-check ko pa kung dagdagan ba natin yung ating dressed chicken sa meat shop. And then guys, ito, kaunti na lang yung ating mga
mga Lucky Me na cup noodles. So, ito guys ang sari-sari store ko sa bahay. So, marami pa tayong Absolute. So, eto guys, ang aking sari-sari store dito sa bahay namin. Update tayo dahil matagal na tayong walang update dito sa aking sari-sari store sa bahay. So, ito lang guys yung stocks ko. Kung ano ang nandito, ito lang yung mga saleable. Yan. At gabi na. Parang kami na lang yata ang hindi pa nag-close ng bahay dito sa aming subdivision. Yung kapitbahay namin ay tahimik na tahimik sila. Okay guys, yun lang ang aking isi-share and see you on my next vlog na. Bye-bye! ganyan. So, hello guys, good morning, good afternoon, good evening to all of you. And it's me again, Ate Gina's Vlog, Bitcha plus Sari-Sari Store in one. Time check tayo ay 4:50 na ng hapon at kami ay papauwi na guys. Nag-pick up kami ng kinuha natin yung reserve na 3 bag na dressed chicken, mga whole chicken. So, ang nabayaran natin ay lang siya,
yung budget natin ay 10,000. Nakala ko 60 kilos pero hindi siya umaabot ng 60 kilos. 8,000 plus lang ang ating nabayaran. Tapos bukas pag may extra money pa tayo ay mag-pick up ako dito guys kasi 168 lang dito sa SNR. Tapos sa palengke ay 188 na ang kilo. Sa iba ay 190. So malaking bagay na makakuha tayo ng murang presyo lang para hindi ganong mahal din ang ating presyo sa ating customer, hindi masyadong mahal. So si Mr. ang nagbabantay ngayon sa meat shop, and then ang aking sari-sari store sa bahay ay close muna for mga 2 hours. Pagdating namin doon ay uwi na kami. Tapos andyan yung aking eldest daughter. Hi anak, say hi to my vlog. So sige. Ayaw ko ni ang imong dili ba imong ilong mayo kulkuga ng imong Vicks inhaler. So yan guys ang aking eldest daughter. She is 30 years old. Uy, wala pa. Wala pa din. 20 pila pa ka? 29 years old. Yan guys. And 20 years old ang aking kamanghuran. Ang youngest son. My youngest son. Yan. And si Mr. ay malapit na mag-senior citizen. Masakor Masakor yun si Papa. Pamingon ko nga, Kuya, wani mo pa. Malapit na mag-senior citizen. Ikaw ganda mo siya kung naliwan. 59 pa gani ako edad. Ano na yun siya. So guys, kami ay very traffic ngayon. Basta ganitong oras traffic talaga. So kami ay uuwi na. Tapos, nandun yung aking mga apo sa bahay dahil birthday ng aking apo kahapon. So, meron akong 2 apo. And counting. Hinihintay kong apo katong nas Canada. Apo. Okay, yun lang guys ha. Thank you so much for watching again. For always watching my vlog. Meron tayong mga bagong subscribers, bagong mga viewers. Thank you so much for watching my vlog, and God bless you all. Advance Merry Christmas to all of you, mga sis Kusari. Happy selling. And dito na magtatapos ang ating vlog. Kay nahawoy na akong kamot, and nabili na akong cellphone guys. Oy, cellphone sa akong anak. Gwapo to akong cellphone kay makagwapa. Magkang-result makagwapa ba ni? Oh, LAH 3679. Ilangan niya, Brigad? Bragad.